This is the Joshin and welcome to our mini vlog. Eto nga pala yung kadugtong sa vlog ko kahapon. Inutusan ako ni Mamita na kumuha ng mainit na tubig dito sa guidance room. Kasi yung sago na sana titimplahin na namin, nagdikit-dikit na. Tapos nagantay lang muna kami ng ilang minuto. Tapos itong si Bebo nagpakasasa sa chocolate balls. Medyo kinakabahan na nga ako dahil nakakarami na nga siya at baka magtai din siya. Kaya dito sa huling inabot ko, sabi ko kay Bebo, tama na yan. Medyo umokay na yung sago. Si Pres yung tagasali ng black gulaman. Si Pres naman taga-salin ng sago. Tapos ako naman taga-alog para sure na hindi buo-buo yung sago. Tapos si Mamita naman yung taga-takal ng sabaw ng coffee jelly. Tapos si Pres naman yung nagsisild ng mga takip. Tapos itong tiyanak na to sinisira yung decorations namin. Natawa na lang talaga si Mamita sa mga pinagagagawa ni Bebo. Hinayaan na lang muna namin dyan si Bebo. At kaming apat na lang yung natira dito sa pwesto namin. Yung iba kasi may inasikaso at umuwi muna. Kaya nagbardagulan na lang kami dito para hindi kami maboring. Tapos lumapit nga sa amin yung lady guard at sabi niya nga parang lalaki daw gumalaw si Bebo. Natawa na lang talaga ako at naalala ko yung pagkabata ko. Talaga to si Bebo, nananahimik yung balloons eh. Nako Bebo, konti na lang talaga itatali na kita sa poste. Ay nako, ang dungis niya na talaga. Pumunta kami ng kantin para bumili ng tubig dahil itong tiyanak na to uhaw na uhaw sa kakulitan niya. Sakto nga pagbalik namin, labasan na ng kinder. Oh my God, nakita ko na naman yung kambal ni Mamita. Sabi ko sa kambal, hi sila sa vlog ko. Paano ba kasi gumawa ng kambal? Maya-maya nga, labasan na din nila Kuya Sayon. Tapos hawak-hawak niya yung ID niya at inabot sa akin. Tinanong ko nga siya kung ano nangyari, sabi niya nga sumabit daw. Binigyan ko muna siya ng snack at sabi ko stay put lang siya dyan. Inasikaso ko lang saglit si Kuya Sayon at itong si Bebo nasa ibabaw na ng lamesa. Huy, nakaka-touch naman kasi may iba pang magulang na nagbigay ng snacks. Diyos ko Lord, na busy lang ako, biglang hindi ko na makita si Bebo. Medyo kinakabahan na nga ako pero alam kong hindi siya makakalabas ng school dahil kilala siya ng mga guard dito. Talagang natawa na lang ako nung nakita ko siya. Agad kong kinuha si Bebo kasi nandito siya sa mga nagpa-practice ng gymnastic. Tapos pinagalitan ko siya. Tapos sabi ko wag siyang lalayo at dito lang siya sa tabi ni Mommy. Dahil kapag nawala ka, yari ako sa tatay mo. Talaga to si Bebo. Hindi nga siya lumayo, pinagtripan niya naman yung balon sa binuo ni Mamita. Pinipilit niya kasing kumuha ng isang pirasong blue balloons. Kaya ayan, si Mamita nagkandao-gaga na paghiwalayin yung dalawang blue balloons. Thank you Lord, napaghiwalay din. Matapos niya nga makakuha ng isang pirasong blue balloon, ayun si Bebo nananahimik sa gilid. Hoy Bebo, bumangon ka dyan, ang laki ng sala mo. Kaya maya nga nag-start na yung event. Iwa-welcome lang naman namin lahat ng taong dadaan dito. At aalokit sila ng mga pagkain na hinanda namin. At ipagbunyi natin ang kahalagahan ng kababaihan sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay, karapatan at pag-unlad. At pagpupugay sa lahat ng kababaihang patuloy na bumubuo, nagpapalakas at nagbibigay inspirasyon sa lipunan. O, diba may natutunan kayo? Charis! Ay nako, si Bebo nang i-stress na naman. Pumutok kasi yung balon na binigay sa kanya ni Mamita. At nagpaalam na ako kay Mamita na uuwi na kami. Kasi sa mga oras na to, 12:00 na. At madami pa akong trabahong gagawin sa bahay. Paglabas nga namin, nambudol na naman tong mga tiyanak na to. Naku Jai, bigla ka talagang mamumulubi sa kanila. O siya, uuwi na kami. Hanggang dito na lang. See you on our next vlog. Bye!